All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So ang pag-usapan natin itong mga Duterte dahil sila po ay sinagot ng Malacanang True Palace Press Officer and PCO Youth Undersecretary Attorney Claire Castro. Kasi po ito pong inyong tokmol na Vice Presidente ay nagkalat na naman ng kahihiyan. Patuloy na sinisira ang bansang Pilipinas sa international stage. Biruin nyo, no? Vice Presidente sumasahod sa kaban ng bayan pero pilit na sinisira ang ating bansa. Wala po siyang pakialam dahil hindi naman siya naghihirap Hindi siya nawawala ng kwarta. Basta masiraan niya lang ang ating bansa. Ang akala niya sinisira niya ang Administrasyong Marcos. Ang hindi niya alam ang buong imahe ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas ang kahihiyan sa mata ng mga ibang lahi. Biruin mo, no? Dahil sa pangsariling interes, gusto niyang iuwi yung tatay niya. Isang tao lang ang gusto nilang isalba, na yung taong yun ay nagsabi pang bilisan nyo na ICC. Baka mamatay na siya at hindi nyo pa naimbestigahan. Ngayon gustong-gusto nyong iuwi. Mga hipokrito, no? Ginagamit lang po niya ang tatay niya para po kaawaan siya. Ginagamit niya ang tatay niya sa political interest niya, sa pangsarili niyang interest para makakuha siya ng maraming boto at malamang ang tambaluslos ay may ambisyon sa 2028. Kung ano-ano pong mga paninira ang pinagsasabi niya doon sa Australia, no? Nasaan na ang budget? 16 trillion na ang utang ng Pilipinas. Saan napunta yung budget? Hindi niya alam, bilyon ang binigay sa kanyang pera. Di ba nagtatanong ka? 16 trillion, ilan nang sayo dyan simula nung 2016? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Di ba? O ngayon, magkakaroon ka na naman ng milyon na budget. Sa 2027 budget, meron ka na naman. Sa 2028 budget, meron ka na naman. Naghahanap ka? Bakit hindi mo tinanong sa tatay mo yan noon? Bakit hindi mo tinanong nung si Panot ang presidente, si Erap? Dapat nagtanong ka. Dahil yung 6 trillion na yan ay accumulation ng mga utang ng past and present president. Ang tatay mo, ang malaki ang kinuhang utang. Di ba? O tapos kung ano-ano pa ang pinagsasabi mo, itong latest nga po mga kababayan, ay binira siya ng palasyo. Dahil sinasabi niya na dapat ang foreign policy natin sa West Philippine Sea ay friends to all. Bakit daw may missile ng US dyan sa ating bansa? Hindi naman tayo makikipag-away o hindi tayo sasali sa away ng ibang bansa. Tanga talaga. Ang naratiba niya ay naratiba ng China, di ba? Kinagagalit ng China ang presensya ng US sa ating bansa. Kinagagalit ng China ang Typhoon missile at ano pang mga missile na nilagak ng Amerika dyan. Yan ang sinisigaw, yan ang naratiba ng inyong tokmol na Vice Presidente na maka-China. Biruin mo, no? Pilipinong naturingan, pero hindi naman pala 100 Pinoy na dugo. Dugong German at dugong Inchik. Nakikinabang sa Inchik dahil ano? O tignan nyo sa Davao City. Diba? Ang daming Inchik doon, ang dami nilang sisterhood. Nakikinabang po ang mga Duterte sa mga Chekwa. At kung inyong mamarapatin, inyong aalamin, pinalibutan ni Digong ang sarili niya ng mga drug lords na Chekwa. No? Yung sinabi po ni Tokmol ninyong Vice Presidente about West Philippine Sea, sinagot po ng palasyo yan through Attorney Claire, the Palace Press Officer and PCO Undersecretary. Ano po ang sabi? Alam po ng Pangulo yan. Sinabi ng Pangulo na siyempre sasabihin ng mga Duterte yan kasi ang mga Duterte ay ano? Pro-China.
at ang Pangulong Marcos ay pro-Philippines. Tama naman, bakit? Tingnan yung ginagawa ng Administrasyong Marcos. Friends to all, enemies to none, yan po ang foreign policy. However, pagdating po sa soberenya, sa teritorya at pag-aari ng bansang Pilipinas, hindi lang sa West Philippine Sea, ipagtatanggol po yan ng sitting president kasi yan po ang mandato niya. Alam palang mag-bow down siya sa foreign powers. Meron naman tayong kasunduan na friendly relation sa Amerika. Masama bang tayo rin ay makinabang sa kanilang military information and technology? Masama po ba yun? Diba? Meron tayong mutual defense treaty at tayo ba may mutual defense treaty sa China? Wala. Madamot ang China, no? Imbis na ibahagi ang kaalaman nila sa mga military, sinusolo nila at higit sa lahat, nagkakapikat pa sila. Nag-i-spy pa sila. Nang tratraidor sila, nang aapi sila, nananakit sila ng sinasabi ng kaibigan nila, nananakit sila ng sinasabing kapitbahay nila. Diba? Ba't hindi mo tignan yung pangbubuli nila sa West Philippine Sea sa ating mga kababayang mangingisda dyan? Sa mga Coast Guard, sa mga VFAR, research vessels natin, nandyan sila sa exclusive economic zone ng ating bansa. At higit sa lahat, hindi mo kayang ipagtanggol ang 2016 arbitral ruling na tumabor sa atin na meron tayong karapatan dyan sa 200 exclusive economic zone nautical mile. Diba? O kaya natawag kang pro-China kasi yan po ang naratiba ng China na galit sila sa missile. Friendly lang tayo. Bakit sila ang China lagi nilang ini-improve ang defense nila? Bakit may missiles din sila? Tayo ba? Kung hindi natin kakaibiganin ng Amerika, di nalusob na tayo. Anong panlalaban natin dyan? Kaya nga nandyan ang mga Amerikano to help us deter those bullies. O, di ba? Utak talangka kasi si Puset. Oo, talangka na pusit na tukmol. Oo, para lang masira niya ang gobyerno. O, sinabihan ka tuloy through Yusek Castro na ikaw at ang pamilyang Duterte ay pro-China. Oy, nako. Tapos iboboto ninyo, gagawin yung presidente, ay nako. Kawawa na naman po ang mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea. Wala na. Babalik na ang pogo, ang mga lalong dadami ang mga droga sa bansa na hindi naman natapos ng tatay niya. Ang yabang-yabang niyang magsalita na walang proyekto ang Marcos. Puro lang walang substansya ang pamumuno ng Pangulo. Siya nga wala siyang substance eh. No? Puro paglulustay ng kaban ng bayan at ikaw ang sumasahod ng walang ginagawang trabaho. Biruin mo 300,000 pesos ang sahod mo kada buwan. Pero puro ngaw-ngaw ka lang dyan sa ibang bansa, paninira pa. Gusto mo pang pag-awayin ng ibang bansa, awayin ng Pilipinas? Diba? Sino ang gagawa niyan? Sinong Pilipino nagmamahal sa bansa ang gagawa niyan? Diba? Ikaw lang, Sara Tokmol Duterte. Walang hiya ka kasi dahil ginagamit mo lang naman talaga ang tatay mo sa political interest mo. Huwag ka nang magpaka-hipokrito. Wala kang magandang relasyon sa tatay mo. Oo, alam po yan ng mga Tokmol mong mga DDS, yung mga Duterte Dikya supporter at alam din namin yan. O ano pa ang sabi ng Pangulo na tinawag nitong si Tokmol VP Sara Duterte ang presidente na malaking budol, sa English scammer kasi hindi daw tinupad ang mga pangako ng Pangulo nung campaign. Ano bang pangako ng Pangulo? Sige nga, ba't hindi ka nag-cite ng example? Ano ang pangako ng Pangulo? Diba? Yung 20 pesos kilo ng bigas na-aksyonan na. Ano sinasabi mo? Wala. Diba? Di sana, nung na-aksyonan na yung 20 pesos na bigas per kilo, ay mali yan. Ako po, may paraan. Paano talagang, konkreto. Ito ang tamang solusyon para mapababa ang per kilo ng bigas sa 20. Wala ka eh. Tamilmil ka, diba? Wala ka nang masabi ngayon. O para lalong mapahiya ang Marcos administration, paano nila ginawa yung 20 pesos per kilo ng bigas na sinasabi nyong ipinangako nung campaign period, dapat sinabi mo ito talaga ang sustainable. Dito, hindi ka na mahihirapan pang isustain itong 20 pesos kilo ng bigas. Wala eh. Puro kayo yabang eh. Diba? Puro kayo dada. Tulad lang na sinasabi mo sa impeachment trial na bloodbath, crucifixion. Ha? Wala naman pala.
Urong kipay ka, gago. O, ngayon sinasabi niya budol daw ang Pangulo dahil hindi tunupad ang pangako. Ano? Sa pangako para sa'yo? O di pang sarili pa rin ang iniisip mo? Di sana nilista mo dyan kung ano ang pinangako ng Pangulo sa'yo o sa taong bayan. Wala po eh. Sumisigaw ka lang ng kahirapan. Yung mayaman lalong lumayaman, yung mahirap lalong humihirap. Look at yourself. Manalamin ka, biyats. Diba? Ikaw yun. Nilustay mo ang bilyong-bilyong pera ng taong bayan na hindi mo kayang maipaliwanag. Pag nako-call out ka, galit na galit ka, nagde-deflection ka. Sabi nga nila, wag the dog. O diba? Palagi kang, yung you're wagging the dog, least important ka. Yung mga issues mo, dinideflect mo sa mga hindi importanteng bagay na wala namang kinalaman sa national interest. O diba, ang galing lang, ganyan po ang mga Duterte. Hindi sila pwedeng i-call out, hindi sila pwedeng pansinin sa kanilang mga kamaling kasi piling nila perpekto sila. Ano ang sabi ni Yusek Claire Castro? Sino ba ang totoong budol? Ang advice po sa amin ng Pangulo, kami po ay mag-concentrate sa aming trabaho. Trabaho. Siya, ano tinatrabaho niya? Yung tatay niya na nandun na nakahiga sa dahig, nagtitikol. Diba, pahiya na naman siya. Akala niya yung ibabato niyang mga black propaganda sa administrasyong ito kasi sa personal niyang galit sa Pangulo, kay First Lady at kay Speaker Martin, nadadamay ang sambayan ng Pilipino, nadadamay pa yung mga minions nilang mga Duterte Dick supporter na mga tanga at bobo. Hoy, magbago na kayo. Yung sinusuportahan nyo, mga mandarambong, hindi kayang harapin ang kanilang responsibilidad. Sabi ni Bongo, hindi daw sila tumatakbo sa kanilang mga accountability. Diba? O dinaglag kayo ni Bongo. Takbuhin pala kayo sa inyong accountability. O bakit si Digong nagre-request ng interim release? Ha? Bakit siya nagre-request? Kung talagang matapang si Digong, sabi niya, imbestigahan nyo na ako. O, mag-antay ka ng September 30 dyan, kupal. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.